Minsan parang isang umiikot na gulong ang buhay, patuloy na umiikot sa makapal na ulap. Ramdam mong gumagalaw ka, ngunit malabo ang direksyon at ang tanging malinaw ay ang walang tigil na tunog ng pag-ikot. Gigising ka ng nagmamadali, hinihila ang sarili para gampanan ang mga nakasanayang tungkulin at matatapos ang araw na nakapikit, pagod na pagod. Pero kahit ganoon, pakiramdam ng kaluluwa mo'y hungkag pa rin. Minsan napapaisip ka, tunay ba akong nabubuhay o nadadala lang ako ng pag-usad ng panahon? Ngayon, ilang buwan na lang bago pumasok ang 2020X, hahayaan mo bang magpatuloy ang gulong ng naka-autopilot o magkakaroon ka ng tapang na baguhin ang direksyon nito? Ang totoo, hindi mo kailangan ng isang malaking hakbang para baguhin ang buhay mo. Ang maliliit na gawin na inuulit araw-araw ang humuhubog sa kinabukasan. Minsan, isang simpleng pagbabago lang ang kailangan upang maituwid ang gulong patungo sa bagong landas, isang mas malinaw at mas tahimik na daan. Kung tunay mong nais magbago, samahan mo kami hanggang dulo ng paglalakbay na ito. Bawat gawi sa detong gawi sa ibaba ay isang mahalagang bahagi upang ikaw ay maging mas maagap, mas may kumpiyansa at tunay na mamuhay ng buo habang papalapit ang bagong taon. Huwag palampasin ang kahit isang sandali. Ito na maaring ang oras para muli mong matagpuan ang sarili mo. Gawi una, tahimik na umaga, tahimik na gabi. Naisip mo na ba kung bakit maingay na agad ang isip mo pagkagising mo pa lang? Mga notifikasyon sa telepono, balita, social media, work emails, o minsan ay walang humpay na listahan ng dapat gawin. Pagdilat mo ng mata, agad kang sinasalubong ng walang katapusang agos ng impormasyon na parabang hinihila ang isip mo sa sandaang direksyon sa mismong sandaling gumising ka. Sa gabi, hindi rin ito humihinto. Humihiga ka sa kama, may asul na ilaw mula sa screen, sinusubukang mag-relax sa pag-scroll. Pero lalo lang nagkakabuhol-buhol ang isip mo at mas nagiging magulo ang tulog mo. Minsan nakakalimutan mo na kung ano ba talaga ang naisip o naramdaman mo buong araw. Ang natatandaan mo lang ay naulit na naman ang lahat. At pagod ka na. Hindi ka nag-iisa. Nilulunod tayo ngayon ng mundo sa tuloy-tuloy na ingay. At ang katahimikan ay nagiging isang luho. Minsan pa ang isang bagay na kinatatakutan. Subukan mong patayin ang iyong telepono at umupo lang sa katahimikan ng 10 minuto sa simula o sa dulo ng araw. Maiinis ka, maiinip, at parang sisigaw ang utak mo na kailangan nito ng input. Pero kung malalampasan mo iyon, mapapansin mo ang isang mahiwagang pagbabago. Hindi lang kapayapaan, kundi isang panloob na kapangyarihan. Simulan mo sa unang 10 minuto ng umaga at huling 10 minuto ng gabi. Patayin lahat ng devices. Walang musika, walang podcast, walang email. Ikaw lang, kasama ang sarili mo. Sa simula, maingay ang isip mo. Kung ano-anong random na iniisip, mga alalahanin ngayong araw, mga pagsisisi kahapon. Pero kung magpapatuloy ka, unti-unting titigil ang mga alon ng emosyon. Sa katahimikan, lilitaw ang mga bagong ideya. Mapapansin mo kung ano ang inaalala mo, kung ano ang kailangan mo, at makakagawa ka ng mas malinaw na desisyon. Ang pilosopiyang Stoic ay hindi ibig sabihin ng pagtakbo palayo sa mundo, kundi ang pagharap sa sarili sa gitna ng bagyo ng impormasyon. Sinabi ni Zeno of Citium, ang nagtatag ng Stoicism, tinatamo ng tao ang mundo sa pamamagitan ng pagtatamo sa sarili. Ang mga sandali ng katahimikan araw-araw ang tsansa mong mabawi ang kontrol. Ito ang pundasyon ng bawat malaking pagbabago. Focus, pagkamalikhain, emotional regulation, pagbawas ng stress, at mas mataas na pagiging epektibo sa trabaho. Duda ka pa rin? Subukan ang 7-day challenge. 10 minutong katahimikan sa umaga at 10 minuto sa gabi bago matulog.
Bawat araw isulat mo ang kahit isang bagay na napansin mo, gaano man kaliit. Isang biglaang kaisipan, kakaibang emosyon o pagkadiskubre kung gaano ka kabilis namuhay nitong mga nakaraan. Kaya mo ba? Mangako at mag-comment araw-araw para ibahagi ang iyong karanasan at panoorin ang maliliit pero makapangyarihang pagbabagong dahan-dahang lilitaw sa buhay mo. Hindi kailangan ng mamahaling gamit o komplikadong kakayahan ang gawi na ito. Ang kailangan lang ay ang kagustuhan mong magsimula. At mararamdaman mo mismo ang tunay na kapangyarihan ng katahimikan, ang pagkamay-ari sa sarili sa mundong hindi tumitigil sa pag-ingay. Simulan mo ngayon. Baka ito na ang paggising na matagal mo nang hinahanap. Gawi 2. Online Digital Sunset. Napanood mo na ba ang paglubog ng araw? Yung totoong pinagmamasdan mo. Habang lumulubog ang araw, lumalambot ang tunog ng syudad at unti-unting humihina ang mga ingay. Para kang pinapaalalang huminto muna sa pagmamadali at bumalik sa sarili mo at sa mga taong mahal mo. Pero sa modernong buhay, may isang ilaw na hindi kailanman namamatay, ang screen ng telepono. At ito ang mismong dahilan kung bakit nakakalimutan natin kung ano ang tunay na pahinga sa pagtatapos ng araw. Isipin mo ito, tuwing 9:30 na ng gabi, eksaktong oras na iyon, magpapasya kang putulin ang connection mo sa buong online world. Telepono, laptop, TV, lahat patay. Ibinabalik mo ang espasyo sa totoong buhay mo. Hindi ito isang imposibleng ideya. Sa England, 2 babae, sina Anna F. at Linden Kemp Karan, ang nagsimula ng Digital Sunset Campaign. Naniwala silang kaya nilang hikayatin ng libu-libong estudyante, guro, at maging mga pamilya na patayin ang lahat ng devices sa napagkasunduang oras at gugulin ang isang oras na iyon sa pagbabasa, pagluluto, pagkukuwento o simpleng pag-upo ng magkakasama. Sa loob lamang ng 1 linggo, nakagawa ang maliit na gawin na iyon ng daan-daang istorya ng pagbabago. Mas maganda ang tulog ng mga bata, mas naging malapit ang mga pamilya, mas kumalma ang mga adulto, mas kaunting kaba, mas kaunting iritasyon. Ang pinakamahirap ay ang unang 5 minuto pagkatapos mong bitawan ang telepono mo. Pero kapag nalampasan mo yon, unti-unting nagre-relax ang utak mo. Ipinapakita ng pag-aaral na ang blue light at ang tuloy-tuloy na impormasyon mula sa gadgets ay nagpapaliban ng melatonin, ang sleep hormone. Kaya ka balisa, iritado, at pagod kinabukasan. Ilang beses ka nang nag-scroll hanggang hating gabi, iniisip na nakaka-relax ito. Pero mas pagod ka pa at mas magulo ang buhay sa susunod na araw. Siguro minsan mo nang hinangad ang isang gabi para lang sa sarili mo, tapusin ang matagal ng hindi nababasang libro, mag-journal, makipag-usap ng tunay sa pamilya, o simpleng magplano para bukas ng walang istorbo. Hindi iyon malayong pangarap. Sinabi ng Stoic na si Seneca, hindi maiksi ang oras ng buhay natin, marami lang ang nasasayang natin. Kapag pinapatay mo ang iyong mga devices sa nakatakdang oras, binabawi mo ang pinakamahalagang kapangyarihan, ang sarili mong atensyon. Simple lang ang solusyon. Gawin man mag-isa o kasama ng iba, ang 9:30 p.m. ang iyong digital sunset. Patayin lahat ng devices, kumuha ng libro, journal, o kwentong gusto mong ibahagi. Makipagkasundo sa pamilya, simula ngayon, offline tayong lahat. O subukan kasama ang mga kaibigan, gumawa ng accountability group para sa 1 linggo. Magugulat ka na ang pinakamagaganda mong ideya at pinakamasasayang alaala ay hindi mula sa screen, kundi mula sa tahimik na espasyong nilikha mo para sa sarili mo. Anong direksyon ba ang gusto mong patunguhan ng buhay mo? Hahayaan mo bang kainin ng liwanag ng screen ang huling minuto ng bawat araw? O gagawa ka ng sarili mong digital sunset kung saan tunay kang magpapahinga, makikinig,
at makikipag-ugnayan sa sarili mo at sa mga taong mahal mo? Subukan mo ngayong gabi. 1 linggo lang at makikita mo, kayang maghintay ng virtual world. Pero ang totoong buhay, hindi ka hihintayin. Gawin. 3. Mga angkor ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay hindi isang mataas o engrandeng konsepto. Ito ay simpleng paghinto upang mapansin kung ano ang mahalaga. Gaano man ito kaliit sa gitna ng abalang buhay. Marahil inisip mo na ang kaligayahan ay nangangailangan ng malaking pagbabago. Manalo sa loto, ma-promote o mabili ang dream house mo. Pero ang tunay na kasiyahang tumatagal ay nagmumula sa mga pinakamaliliit na bagay na kadalasan mong hindi napapansin. Isang perpektong tasa ng kape, malamig na hangin sa mainit na hapon, ngiti ng isang mahal sa buhay, o kahit simpleng pagbati lang. Napansin mo na ba ang sarili mong natatrap sa negativity na ang naaalala mo lang ay inis, pagkukulang o paghahambing ng sarili sa iba? Nakaprograma ang utak ng tao para mas palakihin ang negatibo kaysa sa positibo. Kahit gaano karami ang magagandang sandali sa isang araw, madalas mo pa ring maalala ang mga hindi natapos na gawain, puna o pagod mula sa hindi ka nais-nais na sitwasyon. Minsan inuubos mo ang buong gabi kakaisip ng isang pagkakamali sa meeting, pero nakakalimutan mo ang papuri o mainit na pakikipagkamay ng katrabaho. Ang gawin ng pasasalamat, lalo na kung iuugnay sa isang tiyak na aksyon tuwing gabi, ay muling nagsasanay sa utak, inaabante ang focus mo sa magaganda at binabago kung paano mo nakikita ang mundo at ang sarili mo. Gabi-gabi, isulat mo ang 3 maliliit na bagay na ipinagpapasalamat mo. Hindi kailangang malaki, basta taos puso, mainit na pagkain, biyahe na walang traffic, halakhak ng mga bata, o gaan ng pakiramdam matapos ang isang simpleng gawain. Ito ang mga angkor mo, mga punto na pumipigil sa iyo na matangay ng negatibidad. Isang pag-aaral noong 2003 ni Robert Emmons mula sa University of California ang nag-randomize ng 3 grupo ng kalahok. Ang una ay nag-record ng mga bagay na ipinagpapasalamat nila, ang ikalawa ay naglista ng mga inis nila, at ang ikatlo ay nagsulat tungkol sa neutral na pangyayari. Sa loob ng ilang linggo, nag-record sila ng araw-araw na karanasan. Ano ang resulta? Mas mataas ang positive mood ng gratitude group. Mas mababa ang stress, mas gumanda ang tulog, mas mataas ang satisfaction, mas matatag sa mga pagsubok, at mas tumibay ang relasyon. Pati mga taong may depresyon na nagsanay ng pasasalamat ay nagpakita ng malaking pagbabago sa mood at pananaw. Sa simula, maaring parang pilit o nakakatawa, o baka hindi mo alam ang isusulat maliban sa thankful na humihinga pa ako. Pero magpatuloy ka, matutuklasan mong napakaraming magagandang bagay na dati mo lang dinadaanan. Unti-unting hahanapin ng utak mo ang positibong pakiramdam na iyon. Ang tila maliliit na bagay pala ang pundasyon ng pangmatagalang kasiyahan. Bawat sitwasyon, masaya man o mahirap, magulo man o tahimik, ay may puwang para sa pasasalamat. Laging may isang bagay araw-araw na maaaring pahalagahan. Subukan mo ang 1 linggong hamon. Tuwing gabi, bago matulog, isulat mo ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Magugulat ka sa kabutihang naroon pa rin sa paligid mo kung hihinto ka lang sandali, titingin at magpapasalamat. May pagpipilian ka. Hayaan mong lamunin ka ng negatibidad o sadya mong panghawakan ang pasasalamat. Ilang minuto lang bawat araw at gagaan ang loob mo. Liliwanag ang iniisip mo at magiging mas mainit at mas banayad ang pakiramdam ng buhay. Ang pasasalamat ay maliit na gawi, ngunit hindi kailanman maliit ang kapangyarihan nito. Gawi 4. Mag-focus sa isang gawain. Isipin mo ang utak mo bilang isang flashlight na nagniningning sa dilim. Kung patuloy mong gagalaw ang liwanag, lahat ay mananatiling malabo at walang malinaw na focus. Pero kung titigil ka at itutok ito sa isang lugar lamang,
biglang magiging malinaw at buhay ang mga detalye. Totoo mong makikita ang mga bagay na dati mong hindi napapansin. Yan ang kapangyarihan ng focus, isang superpower na tahimik na naipagkait sa atin ng modernong buhay. Ilang beses ka na bang nagsimula ng isang mahalagang gawain, ngunit sa loob ng ilang minuto ay nag-scroll sa online, sumagot ng mensahe, o nagpatugtog ng musika para hindi mainip? Araw-araw ay puno ng abala. Nag-multitask ka, pero sa gabi, pakiramdam mo ay wala talagang natatapos. Hindi mo kasalanan. Puno ang mundo ng mga distraksyon na hinihila ang isip mo sa lahat ng direksyon. Kung masyado kang matagal sa multitasking, mawawala ang enerhiya mo, mahihirapan kang mag-focus, magiging magulo ang isip, at maraming gawain ang hindi matatapos. Ang gawin ng pagpili ng pinakamahalagang gawain bawat araw at paglaan ng isang buong oras para rito. Walang telepono, walang social media, walang istorbo, ay tinatawag na single tasking, ang sining ng pagtapos sa isang bagay. Sa simula, mararamdaman mo ang pagkainip at kawalan. Parang hinihintay ng utak mo ang pamilyar na scroll para sa aliw. Pero sa tiyaga, unti-unting mapapalaya ang isip mo mula sa mga nakikitang kadena. Babagal ang lahat, lilinaw ang mga ideya, at matatapos ang gawain ng mas mabilis at mas maayos kaysa sa inaasahan mo. May mga totoong halimbawa nito sa buhay. Si Bill Gates ay nagsasanay ng Think Week 2 beses sa isang taon. Pinapatay niya ang lahat ng devices at ginugugol ang isang linggo sa pagbabasa, pagninilay, at pagpaplano. Si Chris Bailey may akda ng Hyper-Focus, How to be more productive in a world of distraction, ay nagsaliksik at nagrekomenda na ang malalim na focus at pagtanggal ng mga distraksyon ay pinakamainam para makagawa ng kalidad na trabaho at mapalinaw ang isip. Kahit ang mga karaniwang empleyado sa opisina, kapag pinatay nila ang notifications at nilimitahan ng social media kahit 1 oras lang sa isang araw, mapapansin nila na ang mga gawain na dati aabutin ng kalahating araw ay natatapos na lamang sa 1 oras at bumababa ang stress ng malaki. Pwede mo rin subukan ito ngayon. Sa umaga isulat ang isang pinakamahalagang bagay na dapat matapos. Yung kapag natapos mo ito, mararamdaman mo ang ginhawa at pagmamalaki. Pumili ng oras, ilayo ang telepono mo, patayin ang lahat ng notifications at i-off ang koneksyon. 1 oras, isang gawain. Pagkatapos ng oras, tingnan ang resulta. Mas maayos na nagawa ang trabaho, mas magaan ang pakiramdam, mas tumataas ang kumpiyansa. Unti-unti, hahanapin ng isip mo ang pakiramdam ng focus, at bawat araw ay hindi na magiging pagod na rutina, kundi isang aktibong paglalakbay sa pagtamo ng mga layunin. Huwag mong hayaang maging isa ka lang gear sa abalang makina, hinahatak sa lahat ng direksyon. Mag-focus sa isang bagay upang ikaw ang humahawak ng flashlight. Itinutok ito sa kung ano talaga ang nais mong masterin. Dito mo mabubuo ang pangmatagalang kumpiyansa, pagkamalikhain, at kasiyahan sa isang mundong puno ng ingay. Gawi 5. Ang 5 isang social energy rule. Naisip mo na ba kung bakit isang negatibong komento o saloobin lang ay kayang pabagsakin ang mood mo? Samantalang 5 salita ng paghikayat ay hindi kaagad napapalakas? Kung ang buhay ay isang ekwasyon ng enerhiya, ano ang rasyo mo sa pagitan ng negatibong exposure at positibong intake? Hindi lang ito tungkol sa damdamin. Ito ay parang problemang matematika na hinaharap nating lahat. Kahit gaano ka man katatag, tahimik na hinuhubog ng paligid mo ang iyong isip sa loobin at gawi. Ilang beses mo nang napagpasyahan na magbago, maging disiplinado, mag-ehersisyo, o matuto ng bagong kakayahan. Pero matapos lang ang ilang pag-uusap sa mga taong puro reklamo, nawala agad ang motibasyon mo. Ang isang matalim na salita o negatibong sulyap minsan ay sapat na para maramdaman mo ang pagkadismaya, kawalan ng inspirasyon o pagdududa.
sa sarili. Kung ang problema ay nasa enerhiya ng paligid, doon rin nagsisimula ang solusyon. Ang prinsipyo ng 5-1 social energy ay isang simple ngunit epektibong panangga. Sa bawat negatibong pinagmumulan na iyong nararanasan, aktibong humanap at punan ang sarili ng hindi bababa sa 5 positibong pinagmumulan. Maaring ito ay isang kaibigang totoong nakikinig, nakaka-inspire na coffee date, kasama ang katrabaho, mahusay na podcast, positibong community group o nakakataas ng espiritu na libro. Paalaala ni Seneca, makisama sa mga taong maaaring magpabuti sa iyo. Ang pagpalibot sa sarili ng positibong tao ay hindi lang nagpapataas ng iyong espiritu, kundi tumutulong din upang mapanatili ang mabuting gawi at mapaunlad ang sarili. Hindi mo maiiwasan ang mga negatibong tao ng tuluyan, maging sa pamilya, trabaho o lipunan. Pero maaari mong protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagbuo ng positibong support network. Suriin ang nakaraang linggo. Ilang tao ang nag-iwan sa iyo ng pakiramdam na masigla, optimistiko at motivated? At ilang tao ang nag-iwan sa iyo ng pagkaubos o pagdududa sa sarili? Kung ang ratio ay hindi 5-1, panahon na para i-rebalance. Gawing-gawi ang regular na pakikipagkita o pag-uusap sa 5 positibong tao. Hindi lang sa malalapit na kaibigan, kundi pati na rin sa mga katrabaho, bagong kakilala, at maging sa pagsali sa uplifting online groups. Samantala, bawasan ang oras na ginugugol sa negatibong pinagmumulan o matutong panatilihin ang emosyonal na distansya upang hindi kumapit sa isip ang kanilang mga salita. Ang positibong komunidad ay hindi lang pinagmumulan ng inspirasyon, kundi salamin din para suriin ang sarili, patatagin ang mabuting gawi, at magbigay ng motibasyon at suporta sa mahihirap na panahon. Ang malulusog na relasyon ay nag-aangat sa iyo kapag nasa mababa ka, nagpapaalala sa iyong prinsipyo kapag gusto mo ng sumuko. Kapag napuno ka na ng sapat na positibidad, nagiging pinagmumulan ka rin ng motibasyon para sa iba. Sa mundong puno ng ingay at argumento, ang pagprotekta at pagpapatibay sa mga positibong pinagmumulan ng enerhiya ay isang uri ng self-protection. Sa simpleng pagbabago sa rasyo na 5-1, makakamit mo ang mas bago, mas tiwala sa sarili, at mas matatag na bersyon ng iyong sarili. Gawi 6, Morning Clarity Ritual. Subukan mo ang isang thought experiment. Bukas ng umaga, pagkadilat mo ng mata, biglang tahimik ang mundo. Walang alarm, walang email, walang social media, walang notifikasyon sa telepono. Ikaw lang, isang baso ng malamig na tubig at isang tanong na walang sagot. Ano ba talaga ang mahalaga sa akin ngayon? Paano kaya magbabago ang buhay mo kung ganito ang simula ng bawat umaga? Sa realidad, malamang nakalimutan mo na ang ganitong pakiramdam sa loob ng matagal na panahon. Karamihan sa mga tao ay nagsisimula ng araw sa reactive state, gising na agad at tinatangay ng agos ng balita, email, social media, at mga bagay na hindi pa nila naipoproseso. Mula sa simula, puno na ang isip mo ng impormasyon, emosyon, at inaasahan ng ibang tao at lipunan nang hindi humihinto para tanungin ang sarili. Ano ba talaga ang gusto kong gawin ngayon? May mga araw na nagmamadali ka palabas ng kama, nakikipagkarera sa mundo sa labas, pero pagdating sa katapusan ng araw, pakiramdam mo ay malabo. Ano ba ang nagawa ko? Paano ko ba nabuhay? At para kanino? Kung naranasan mo na ang pagod, inis, o tila nadadala lang sa schedule ng ibang tao buong araw, hindi ka nag-iisa. Ito ang bitag ng digital age kung saan halos lahat ay kayang gisingin ka maliban sa tunay na sarili mo. Pero maaari mo itong baguhin. Ang kailangan lang ay isang maliit na pagbabago. Ang unang 10 minuto ng araw ay para sa iyo lamang. Walang telepono, walang TV, walang pagmamadali. Umupo ka lang ng tahimik, uminom ng tubig, huminga ng malalim, at itanong, ngayon, ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Binibigyang diin ng pilosopiyang Stoic ang kahalagahan ng mindful dawn. Isinulat ni Epictetus, una,
Sabihin sa sarili kung ano ang nais mong maging at pagkatapos, gawin ang dapat mong gawin. Ang proactive na pagpapasya kung ano ang pinakamahalaga sa araw ay pumipigil sa'yo na madala ng mga walang kwentang bagay at masayang ang enerhiya sa hindi mahalaga. Pwede mong simulan bukas, ilayo ang telepono mo. Gumising ng 10 minuto ng mas maaga, maglaan ng oras para sa sarili mo. Umupo sa tabi ng bintana, uminom ng tubig o isulat kung ano ang pinahahalagahan mo o ang pinakamahalagang layunin mo para sa araw na iyon. Maaring ito ay trabaho, pagtawag, sa mahal sa buhay, o simpleng pananatiling kalmado sa gitna ng hamon. Huwag mag-alala kung sa simula ay pakiramdam mo'y walang laman o nakakalito. Palatandaan ito na muling kumukonekta ka sa sarili mo, sa halip na mabuhay sa autopilot. Maraming tao ang nakasubok ng morning clarity ritual at napansin ang nakakagulat na pagbabago. Hindi na gaanong nadadala ng walang kabuluhang gawain. Mas malinaw ang isip, mas kontrolado ang emosyon, at mas proactive sa paggawa ng desisyon. 10 minuto lang bawat umaga ay makakatipid sa iyo ng maraming oras ng stress at abala sa kalaunan. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat sa araw mo, pero kaya mong piliin kung paano ito sisimulan. Ibigay ang umaga mo sa sarili, isang ligtas na espasyo para mag-recharge. Magtakda ng tunay na prioridad. Ito ang simula ng bawat makabuluhang araw at ang unang hakbang para mapangasiwaan ang buhay sa isang magulo at pabago-bagong mundo. Gawi 7. Matuto ng 20 minuto araw-araw. May isang lumang kwento tungkol sa 2 lumberjack na inatasang putulin ng isang malawak na kagubatan. Ang batang malakas ay nagtrabaho ng tuloy-tuloy mula umaga hanggang gabi, halos hindi humihinto. Ang matanda naman ay ginugol ang bahagi ng bawat araw sa pagpapatalas ng kanyang palakol. Sa simula, tila panalo ang batang lalaki, ngunit sa pagtatapos ng panahon, ang matandang lumberjack ang nakaputol ng mas maraming puno dahil alam niyang paano mag-invest sa kanyang kasangkapan. Ganoon din tayo. Abala sa trabaho, pamilya, at mga alalahanin. At madalas, ang pagkatuto ay napapababa sa ating mga prioridad. Marahil nasabi mo na sa sarili mo, matututo ako ng bagong kasanayan, magbasa, o tuklasin ang isang bagay na interesado ako kapag may oras ako. Ngunit ang kapag may oras ako ay bihirang dumarating at nananatiling stagnant ang kaalaman at kasanayan mo. Sa katotohanan, hindi kailangang mabilis ang pagkatuto. Kailangan lang itong maging consistent. Hindi mo kailangan ng buwanlong na kurso o pilitin ang sarili na ma-achieve lahat ng sabay. 20 minuto lang bawat araw. Magbasa ng ilang pahina, makinig sa podcast, manood ng video o mag-practice ng maliit na kasanayan, tuloy-tuloy at matiyaga. I-multiply ito sa loob ng 1 taon at magkakaroon ka ng higit sa 100 at 20 oras ng tunay na pagkatuto. Sapat para ma-master ang isang skill, matuto ng bagong wika o baguhin ang mindset tungkol sa isang mahalagang larangan. Magsimula sa simple, pumili ng nakatakdang oras, maagang umaga, lunch break o bago matulog. Ihanda ang materyales, libro o listahan ng mga topic na nais mong tuklasin. Kahit ilang pahina o minuto lang, ang mahalaga ay ang pagtatag ng steady learning rhythm tulad ng pag-toothbrush o pag-inom ng tubig. Kung pagod ka ngayon, matuto ka lang ng isang bagong ideya. Ang susi ay huwag hayaang lumipas ang isang araw nang walang progreso. Tingnan ang halimbawa ni Tim, 32, isang empleyado sa opisina na palaging pakiramdam ay nahuhuli. Nais niyang pagbutihin ang kanyang presentation skills. Ngunit sa pagitan ng deadlines at emails, wala siyang oras para matuto. Sa halip na maghintay ng perpektong oras, nag-commit si Tim sa 20 minuto bawat araw. Bawat umaga bago pumasok sa trabaho, nag-practice siya ng presentation, nanonood ng video, nagre-record ng sarili at nag-evaluate. Sa simula, mahirap mag-focus,
Ngunit pagkatapos ng 2 linggo, napansin niya na mas maayos ang daloy ng kanyang salita, mas malinaw ang mga ideya, at mas kumpiyansa siya. Pagkatapos ng 3 buwan, nakapag-present siya sa malaking meeting nang walang kaba at nakatanggap ng positibong feedback mula sa boss at mga katrabaho. 20 minuto lang bawat araw, pero sa consistent na paraan, nagdala ito ng totoong at pangmatagalang pagbabago sa kanyang kasanayan, kumpiyansa at resulta sa trabaho. Hindi mo kailangang maging eksperto overnight. Maging mas maalam lang sa sarili mo kaysa kahapon. Ang mga nag-commit sa 20 minutong pagkatuto araw-araw ay nagiging mas kumpiyansa, mas malalim ang usapan, mas mahusay sa paglutas ng problema, at hindi na natatakot na mahuli sa takbo ng mundo. Ang pride sa patuloy na paglago ay nakaka-inspire din sa pamilya at katrabaho. Kung pakiramdam mo ay naiipit sa paulit-ulit na cycle sa trabaho o bahay, hamunin ang sarili, 20 minutong pagkatuto bawat araw sa loob ng 30 araw. I-record ang natutunan mo, ibahagi sa iba, at panoorin ang pagbabago sa iyong inner world. Walang magic overnight, pero araw-araw ay unti-unti kang lalakas at magiging mas proactive sa isip at aksyon. Matutunang consistent, matutunang taos-puso. Yan ang paraan para patalasin ang iyong palakol, hindi lang para makaligtas, kundi para sakupin ang bagong kagubatan sa buhay. 20 minuto lang bawat araw at nagsimula ka na ng pangmatagalang paglalakbay ng pagbabago. Gawi Siyam, Weekly Reset, Sunday. Naranasan mo na bang pakiramdam ay lumipad ang nakaraang linggo na parang fast-forward na pelikula at ikaw ay parang pasahero lang sa likod, pinapanood ang lahat na dumaraan nang hindi talaga alam kung ano ang nagawa mo? Dumating ang Lunes. Sisimulan mo ang sunod-sunod na walang katapusang gawain. Pagdating ng weekend, magulo ang kwarto mo, magulo ang isip mo, at hindi mo na maalala kung paano mo nagamit ang mga araw mo. Kung pamilyar ito, ang Weekly Reset Sunday ang susi para maibalik ka sa driver's seat ng buhay mo. Ituring ang linggo bilang technical pit stop para sa isip at paligid mo. Maglaan ng 30 minuto para suriin ang nakaraang linggo at maghanda para sa darating. Hindi kailangan ng marangyang kagamitan, isang pen, papel, at tahimik na lugar ay sapat na. Tanungin ang sarili, ano ang nagbigay sa iyo ng kasiyahan noong nakaraang linggo? Ano ang hindi pa natatapos o bumabagabag sa iyo? Sa pagsusulat ng iyong prioridad, mapapansin mo ang maliliit na kagalakan at mga buhol na dati hindi mo nakita. Pagkatapos, gumawa ng listahan ng 3 pinakamahalagang prioridad para sa susunod na linggo. Hindi kailangan planuhin bawat minuto. Kailangan lang malinaw ang direksyon mo upang pumasok sa Lunes na may pakiramdam na proactive at kumpiyansa, sa halip na palaging nagre-react sa mga pangyayari. Kasabay nito, ayusin ang paligid, palitan ang kumot, itupi ang damit, punasan ang mesa, ihanda ang pagkain para sa simula ng linggo. Ang malinis na paligid ay nagpapagaan ng mental pressure, nagpapalakas ng creativity, at tumutulong sa pakiramdam ng kontrol sa buhay. Ang paglilinis ay paraan rin upang tanggalin ang lumang enerhiya at bigyang daan ang mas maganda at positibong bagay. Ang Weekly Reset Sunday ay oras din para makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay, maglinis ng magkakasama, gumawa ng plano, o ibahagi ang nararamdaman tungkol sa nakaraang linggo. 10 minuto lang, 30 minuto lang ay makakatulong sa pagkakaroon ng bonding sa pamilya, bawasan ang lungkot, at mabawasan ang stress na naiipon sa linggo. Kahit ang pinakaabala na entrepreneurs ay naglalaan ng oras na ito para mag-review at magplano. Ginagawang malinaw na hakbang ang bawat linggo sa halip na paulit-ulit na pagod. Ang kantang Manic Monday ng The Bangles ay perpektong naglalarawan ng pakiramdam na parang tinatangay ng buhay. It's just another manic Monday. I wish it was Sunday.
Binabago ng Weekly Reset Sunday ang linggo mo para maging tunay na intentional na oras. Hindi mo nahihilingin ang kaya sana, kundi maihahanda mo ang sarili, maayos ang trabaho, at malasap ang kapayapaan bago magsimula ang bagong linggo. Subukan mong hamunin ang sarili ngayong linggo. Sa linggo, umupo ng 30 minuto. Suriin ang linggo, piliin ang 3 prioridad, ayusin ang paligid, at isulat kung ano ang nagawa at kung ano ang kailangang baguhin. Ituring ito bilang ritual para ma-recharge ang enerhiya, maihanda ang isip at paligid para sa mas proactive, inspiradong at produktibong linggo. Huwag hayaang maging paulit-ulit na loop pa ang bawat linggo. Sa gawin na ito, hindi lang ayos ang paligid, nire-refresh mo rin ang sarili mo. Kaunting intentionality tuwing linggo ay makakatulong sa pagkontrol ng linggo. Mas kaunting kalituhan, mas kaunting pressure, at mas maraming kagalakan at kalayaan para mabuhay ng totoo sa sarili. Subukan at ibahagi ang karanasan mo sa comments. Makikita mo ang maliliit pero makapangyarihang pagbabago linggo-linggo.